Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mga palpak na flood control project sa Bulacan, hindi gawa ng Bulacan LGU, ayon kay Governor Fernando. Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando, na ang mga flood control project sa kanilang probinsya ay proyekto ng Department of Public Works and Highways, at hindi ng lokal na pamahalaan ng Bulacan. Sa programang DZRH Stories, sinabi ni Governor Fernando na hindi dumaan sa kanilang tanggapan ang mga proyektong ito, kaya laking gulat na lamang nila nang malaman na ganoon karami ang flood control project sa kanilang lugar. Dagdag pa ng gobernador, dapat mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang manguna sa investigasyon dahil minsan na rin daw siyang naloko ng ilan niyang tauhan. Actually, sa national government yan, di ba? Yung mga project na yan, pero damo na sa akin. Pero palagay ko ngayon, kaya nga di ba, inayos na ng, kumbaga, ang I heard, pinloating ng Pangulo, yung mga nandun ng mga matataas na opisyalis dyan sa DPWH. Dapat lang. Yes. Dapat lang. Ayusin muna nila bago ito magsagawa ulit ng mga flood control na project na ganyan kasi kinakailangan maging maayos. Hanggat hindi ito naayos, kinakailangan wag mo nang umpisahan. Pero ito sa panahon ngayon, kinakailangan madaliin nila. Madaliin and ang investigation talaga yan. And I suggest sa ating mahal na Pangulo na huwag niyang ipag-ubaya ang investigation mismo sa kanyang mga tao. Siya mismo maging head ng investigation. Dapat siya. Samantala, pamahalaan, hinikayat na magpalabas na ng fuel subsidy para sa PUV drivers. Nanawagan ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pamahalaan na agad nang ipalabas ang fuel subsidy para sa mga PUV driver na apektado ng mga nagdaang oil price hike. Sa gitna ito ng panibagong hirit ng taas pasahe ng ilang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ayon sa LCSP, mas makatarungan na direktang tulungan ang mga tsuper sa pamamagitan ng subsidy kaysa magpasa ng dagdag gastos sa mga commuter sa pamamagitan ng taas pasahe. Giit ng grupo, dapat nang ipalabas ang pondo kahit pansamantalang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, dahil noong Hunyo pa naaprubahan ang subsidy. Wala umanong probisyon sa batas na nagbibigay daan sa tinatawag na laban bawi tuwing nagbabago ang presyo ng langis. Dagdag pa ng grupo, ang subsidy ang patas na solusyon na magpapagaan sa bigat ng gastusin ng mga tsuper nang hindi pinapasan ng mga commuter ang dagdag singil sa pamasahe. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.